Hallelujah! Glory to the Lamb of God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Mapagpala at makabuluhang gabi sa bawat tao na makapakinig nito ngayon sa mandako kayo ng mundo. Ang awa, biyaya, at pagmamahal ng Panginoon ay sumasa inyong lahat nawa palagi sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon na si Kristo Jesus. Mga kapatid at mga kaibigan, nais ko lang po na ipaabot sa inyo ang nilid sa akin ni Lord about 2 weeks ago when I prayed to Him. Nakipag-usap ako sa Kanya. He leaded me to open the Bible, His words, and He did not lead me to open it into a certain scripture. He leaded me. He did not lead me to open it to a certain chapter. So, He leaded me to open it randomly. So, yun po ang nilid sa akin ni Lord na buksan ko without a certain na book or chapter kung saan. So, binuksan ko lang to, basta ko na ito binuksan. And then, when I opened it in Mark chapter 4. So, it talks about the parable of the sower. And, yun nga mga kapatid at mga kaibigan, I believe that it is very important for us to know kung saan tayo nito, saan tayo sa apat na parte, four kinds of soil, or no, in which the Lord, when the Lord sows His word. So may apat nga na soil mga kapatid, kaibigan, apat na part, ground in which He sows the word, and it is very important for us to know. So when he leaded me in this one, I tried to make a video about it. But mga kapatid, mga kaibigan, it might be not the Lord's will, because nung ginawa ko yun, it was about almost 2 hours or one and a half hour. Ngunit, sad to say, hindi nga na-record yun. So, ngayon ay gonna make sure that this is recorded. And I hope and pray by the grace of God, this word would come, ito ay makarating sana sa tao na nangangailangan ito. And before we will talk about the word, let's pray and let's humble ourselves before Him. And let's ask for His presence and His Spirit, that it might be with us as we talk about His holy and precious words. Let's pray. Father God, we humble ourselves before You. O Lord, let Your name be glorified and be magnified in our lives, O God. Panginoon, Iyong nalalaman, O Diyos, ang bawat nasa puso namin at sa aming isipan, Lord God. At Lord, kami ulit ay humihingi ng kapatawaran, Lord, sa lahat ng aming mga pagkukulang sa Iyong harapan, O Diyos. And Lord, we ask, Lord, that everything that is in us, Lord, it is not from Thee. We ask that all of it might be taken away. And we believe and we give thanks through Your words and Your blood and Your Spirit. It shall be done. Kami ay po ay naniniwala, O Diyos, na sa pamamagitan, Lord, Iyong salita, dugo at Espiritu, kami ay mabigyang kalayaan mula sa lahat ng aming mga kasalanan, O Diyos, at kalakasan upang aming magampanan ang Iyong mga inutos sa amin. Salamat, Panginoon, sa Iyong awa, biyaya at pagmamahal para sa amin, O Diyos. And Lord, we pray this evening, Lord God, na ang Iyong presensya, Lord, ang Iyong Espiritu ay sumasa amin nawa, Lord God. And we pray, Lord, that whosoever needs Your word that we will talk about, Lord, this evening, we pray that this word might be able to come to him and fulfill its purpose. O Lord, nawa ito yung salita na ating pag-usapan ngayon, O Diyos, ay makarating sa tao, Lord, na nangangailangan ito. At nawa, Lord, ito ay kanyang mapakinabangan, O Diyos. O Lord, we worship and we honor You, O God. For You're worthy, O Lord, and there's none like unto Thee. Walang katulad sa Iyo, Lord. Walang sino man, Lord, na makatumbas o makalampas sa Iyo, Panginoon. Ikaw lang nag-iisa sa Iyong trono, O Diyos. Wala ng iba pa. You are the Holy One of Israel, O Lord. And we
we are witness, Lord God, of your power and your glory and your majesty. And Lord, we pray also, Lord God, sa lahat ng mga tao na makapakinig nito ngayon, Lord, even our brothers in the faith, Lord, and even those who hated us, Lord, even those who consider us as their enemies, we also pray that that this word also that we will talk might be able to help them, Lord God, to be recovered. And Lord, there's nothing that more we can ask of you, Lord, but your will might be done, and your name might be glorified. And this all things, O Lord, that is for ourselves, we will entrust all into your hands, O God. And this, O Lord, everything in our lives, in our prayers, in the lives of the people that we pray, we entrust all into your glorious hands, O Lord, and your powerful, righteous arms. We entrust all unto you. Through your mighty name, O God, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid at mga kaibigan, let's go to the scriptures in which the Lord had leaded me to open or to read about 2 weeks ago. So in Mark chapter 4, let's begin at 1. And si Jesus po ito, mga kapatid at mga kaibigan, no, began again to teach by the seaside. So nag-umpisa ulit siya na mangaral. And by this time, nandun siya sa seaside, sa tabing dagat, mga kapatid at kaibigan. And there was gathered unto him a great multitude. So may mga tao nga, no, nakapalibot na makinig sa kanya. May maraming tao, great multitude, napakaraming tao, mga kapatid at mga kaibigan. So ang ginawa ng Panginoon, He entered into a ship. So sumakay siya sa barko, mga kapatid, mga kaibigan, no? Probably it's bangka, mga kapatid, mga kaibigan. Doon siya, no, and sat in the sea. Doon siya sa dagat, nakasakay sa anong tawag nito, sa bangka upang mangaral. And the whole multitude was by the sea on the land. So nandun sa tabing dagat ang mga tao para makinig sa kanya. So nag-umpisa mag-aral ang Panginoon. He taught them many things by parables. So yun nga, no, ano ba to sa Tagalog, itong parables? Sabay-sabay, sambingay ito, mga kapatid at mga kaibigan, parabola sa Tagalog. So by parables po, yan po mangusap ang Panginoon, no? By parables. And said unto them in His doctrine. So doctrine to ni Jesus, doctrine of God. He's talking about this one. Hearken, so makinig kayo. Behold, there went out a sower to sow. So may isang sower, mga kapatid at mga kaibigan, upang siya ay mag-sow. Sower is, ito ay in farming po, mga kapatid at mga kaibigan, no? Sa pagsasaka, may tao na maghasik ng binhi. For example, ang kanyang itatanim ay anong tawag dito? Like for example, corn. So mais. So he will sow the seeds or whatsoever plant he will be planting. So maghahasik siya ng seeds niyan, mga kapatid at mga kaibigan, no? Nung ang farmer nung ang magsasaka ay maghasik nga ng binhi, ang iba, mga kapatid at kaibigan, sinabi ng Panginoon dito sa 4, nahulog. And some fell by the wayside. So nahulog nga, mga kapatid at mga kaibigan, no? Like for example, kung tingnan niyo mga magsasaka, there is a certain place in which before they will plant, bago sila magtanim, ay araruhin muna nila yan, mga kapatid at mga kaibigan. At nung nagtanim na nga sila, no, napunta ang iba sa parte na hindi inararo. So doon napunta ang iba habang siya naghahasik. At dahil doon siya napunta sa lupa na hindi inararo, doon sa giliran, nahulog lang siya sa parte ng lupa na hindi inararo, napunta lang siya doon sa giliran. So ang nangyari, the fowls of the air came and devoured it up. So ang mga lumilipad
itaas, like mga ibon or kung ano-anong mga creatures na lumilipad dyan sa itaas na kumakain ng mga binhi, sila nung nangyari na nakita nila na nahulog lang sa parte na ito hindi makatubo, ito'y kanilang kinain, no? And some fell on stony ground. So habang naghasik ang magsasaka, ang iba naman ay nahulog sa lugar na kung saan maraming bato. Yung inararo ng magsasaka. At nung naghasik na siya, ang iba ay hindi napunta doon sa magandang part na pagkaararo, kundi doon sa bato-bato na area. Where sinabi ng Panginoon, where it had not much earth. So wala masyadong lupa, no? Dahil nga bato-bato. At may nakikakilala nga ako na si GR Silvano, no, yung nagtitinda ng tempura. So sa Negros siya, magsasaka siya doon. At na-experience niya nga daw talaga to na sa itaas may kunting lupa pero sa ilalim bato. At nung nagtanim siya, yun nga tumubo nga daw. Tumubo, sinabi ng Panginoon, and immediately is sprung up. But it had no depth of earth. So wala nga daw hindi nga daw ito maka-penetrate ang kanyang ugat sa ilalim dahil syempre bato, mga kapatid, kaibigan. Yung experience ni GR Silvano, no, kapatid natin sa pananampalataya. Experience habang nagtatanim siya. So tumubo daw. Ngunit nung ito'y tumubo, mga kapatid, kaibigan, dahil bato ang nasa ilalim nito, kunti lang ang lupa, na experience niya na madali lang daw ito na lanta. At nung mahanginan, madali lang itong matumba. So ganoon din ang sinabi ng Panginoon, but when the sun was up, it was scorched. So nung uminit ang araw, no? Dahil wala ang masyadong lupa, kundi bato lang, hinalanta agad ang binhi na kanyang hinasik na binhi na tumubo. Dahil nga, because it had no root. Walang ugat, no? Dahil bato, paano makaugat yan? Hindi talaga makaugat yan, mga kapatid at mga kaibigan, no? So, it withered away. Nalanta daw, no? Ang tawag ito, kumbaga, namatay talaga siya, mga kapatid at kaibigan. Nalaya ba? Nalanta yun sa Tagalog siya, no? So, nalanta, mga kapatid at mga kaibigan. And some fell among thorns. Yung iba, nahulog naman doon sa lugar na kung saan may mga matitinik, no? May mga sampinit sa Bisaya, mga sagbot, ang tawag ng sa Tagalog siya, damo. Sinabi ng Panginoon, thorns. So thorns, so mga lugar yan na kung saan nag-araro ang magsasaka, at itong may part siya na hindi na masyadong naararo. So doon na natapon ang na part siya na hindi naararo, kung saan may mga kuan pa doon, mga tanim na may mga tinik o mga damo. So doon natapon yung iba niyang hinasik, no? At dahil nga doon na natapon, ito'y tumubo din ang kanyang hinasik, pero meron ding mga thorns kasi doon may mga damo. So nagsabay, nagtubo itong dalawa. And the thorns grew up. So tumubo din, no? Ang mga damo, ang mga matitinik na mga halaman, at sinakal ang binhi and choke it. And it yielded no fruit. Dahil nasakal nga, dahil sa Bisaya pa, naaungan yan, mga kapatid, mga kaibigan, na-experience ko yun, may saging kami na tinanim, naaungan yung saging dahil may katabi siya ng mga ibang halaman. May katabi may avocado, may katabi din siya ng papaya, natabunan siya malalaki na kasi yung avocado at papaya, kaya yung saging mahina ang kanyang pagtubo dahil hindi siya makakuha ng masyadong heat from the sun. So ito din ang nangyari dito, mga kapatid at kaibigan, no? Nasakal itong binhi na hinasik ng magsasaka dahil nga may mga halaman na matitinik sa malapit nito. Kaya walang bunga, and it yielded no fruit. At ito namang sa 8, and other fell on good ground. So ang iba nahulog doon sa matabang lupa, no? Mabuti na area, mabuti good part in which mataba ang lupa doon. Kaya ang nangyari, and did yield fruit that sprang up and increased. Ito ay namunga, mga kapatid at mga kaibigan. At ang bunga niya ay namunga din, tumubo din, at dumami, no? And brought forth some 30, and some 60, and some 100.
And he said unto them, he that had ears to hear, let him hear. So sinabi ng Panginoon, kung sino ang may mga tinga na, na handang makinig, so pakinggan, makinig. So, and when he was alone, natapos na siya mangaral, no? Mag-isa na lang siya, mga kapatid at mga kaibigan, they that were about him with the 12 asked of him the parable. So, itong mga apostol niya, nagtanong sa kanya, no? Nung sila na lang, wala na yung maraming tao, sila na lang. So, pag maraming tao, ganito ang pamamaraan ng Panginoon. He will speak in parables, no? In dark sentences, hindi maintindihan ang kanyang doctrine kung siya ay magsalita in great multitude, no? Malalalim eh. Kaya ito ay tinanong ng kanya mga apostol. Nagtanong sila. And he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. So, sinabi sa mga disipulo na sa inyo ay ibinigay ang kaalaman patungkol sa misteryo ng kaharian ng Diyos. So, sa disipulo pala mga kapatid at mga kaibigan, ibigay. It is given, sabi ng Panginoon, ibigay ang kaalaman, no? Ang knowledge. So, we know that if we are disciple of God, He will give us the understanding, the knowledge. So, we have to be His disciples upang maintindihan natin mga kapatid at mga kaibigan. Upang bigyan niya tayo ng kaalaman. Dahil, hindi to natin makuha sa pag-aaral ng mga school, Bible school dyan. Hindi natin makuha ang kaalaman. Dahil sinabi dito, it is given mga kapatid at mga kaibigan. Pagpapasok ka dyan sa mga schools na yan or makinig ka sa mga videos, o saan ka maghanap kay Google sa YouTube, hindi na yan bigay. Pinagtrabahuan mo na yan mga kapatid at mga kaibigan. So, it is given if we are His disciples like this 12 people that followed Him. So, binigay sa kanila, no? Ibinigay sa kanila ang kaalaman. But unto them that are without, ngunit sa kanila na nandun sa labas, hindi kasama, hindi ko disipulo, hindi tagasunod sa akin. All these things are done in parable, sinabi ng Panginoon, no? Na sa mga tao na wala sa Kanya, sa mga tao na hindi sumusunod sa Kanya, ay ang Kanya mga salita ay hindi lang maintindihan. Because ito nga ay, ano ba ito sa Tagalog ang parables isa? Parabola lang ba to? Is there any meaning about kung ano sa Tagalog? Is there any other words for parable in Tagalog or parabola? Parabola lang ba? So, yun nga, mga kapatid at mga kaibigan, no? Parabola. And mahirap ito maintindihan. Kaya, we must become His disciples first. We must be discipled first through His Word upang ating maintindihan. At sabi niya, that seeing they may see, upang kahit ito ay kanila makita, upang sa kanilang mga mata sila ay makakakita, ngunit hindi sila makaintindi. So, yun nga mga kapatid ng kaibigan, no? Ang mga tao na hindi sumusunod sa Panginoon, makakakita sila, makabasa sila sa salita ng Diyos. Pero, hindi talaga sila magkaroon ng kaalaman na mula sa Diyos. And hearing they may hear, no? Makapakinig sila sa mga patungkol sa salita ng Diyos. May mga tinga sila. Pero, hindi pa din ito nila maintindihan. Wala pa rin silang mga kaalaman. Lest at any time they should be converted. Pero kung dadating ang panahon na sila ay mabago, sila ay mag-converted, ano ba ito sa Tagalog converted siya? Ano sa Tagalog converted? And their sins should be forgiven them. So, yun nga mga kapatid at mga kaibigan, no? Pag tayo daw ay ma-converted, in which, kung saan ba tayo ma-converted? Mula sa ating pagiging makasalanang tao, no? We must be converted on that nature first, sinful nature first. We must be converted to become like a child. Okay? Mabago talaga tayo mga kapatid, mga kaibigan, no? Mabago tayo from sinner to a follower of Christ. So, we must be converted into that state to become like a child, no? Sabi niya, except you become as a child, sabi niya. So, we must be converted through His Word. We must be born again through His Word, not religion. We must repent
That's what the Lord had said. That's the meaning of the biblical conversion. Na tayo ay may pinaniniwalaan, kailangang mabago yan. Na ang ating mga pinapaniwalaan na hindi nagmumula sa Diyos, kailangang mabago yan, maalis yan. Upang tayo ay magkaroon ng pagkakaintindi. At kailangang mapatawad ang ating mga kasalanan. No? Their sins should be forgiven them. Kailangan mapatawad, magkaroon ng awa at kapatawaran ng ating mga kasalanan upang atin siyang maintindihan ang kanyang mga salita, upang tayo magkaroon ng kaalaman. So, kailangan nating ma-converted, kailangan nating mag-repent. We must become like a child. We must be a follower of Christ. We must be obedient to His words. Our sins, there is assurance of the forgiveness of our sins through His blood. So, we should be in that state upang maintindihan natin ang kanyang mga parabola. And He said unto them, know ye not this parable? No? Pati nga mga disipulo nila, kahit sumusunod na sila sa kanya, hindi pa din nila hindi pa din nila malaman kasi nga hindi pa inibinigay ng Panginoon. Ang Panginoon lang talaga ang magbigay, mga kapatid at kaibigan. Sinabi niya, how then will you know all parables? Paano nyo malaman pati yung iba kong mga parabola na sinasabi sa inyo? Paano nyo malaman yung lahat ng mga parabola ko? The sowers, ito na, binigyan niya na sila ng kaalaman at pagkakaintindi. So ito, inexplain niya, he expounded, no? The sower soweth the word. So ang mga hasik, siya nga ay naghasik. Ano ang kanyang hinasik? Ang salita, no? Ito yung kanyang hinasik. And these are they by the wayside, where the word is sown. So ito nga yung mga nahulog daw, mga kapatid, kaibigan, no? Nahulog. Sila ay nahasikan ng binhi in which it is the word of God. But when they have heard, ngunit nung ito'y nahasik sa kanila, ito'y lang napakinggan, Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown in their hearts. So yun nga, mga kapatid at mga kaibigan, no? Dahil nga ito'y nahulog, dumating agad itong kaaway, itong si Satanas, at kinuha, no, ang salita ng Diyos na kanilang napakinggan, no? Napakinggan nila, pumasok sa ng isipan, pumasok sa ng puso, ngunit kinuha ng kaaway, mga kapatid at mga kaibigan. So but hindi sinabi ng Panginoon kung bakit nagkaganon, mga kapatid at mga kaibigan, no? So I would like to ask all, kung sa lahat ng mga makapakinig nito ngayon, what could be the reason na nagkaganito, mga kapatid at mga kaibigan, no? Bakit kaya nangyari ito, mga kapatid at mga kaibigan, na nahulog ang salita na kanya napakinggan at kinuha ng kaaway? What could be the reason? So, for me, mga kapatid at mga kaibigan, as I have read this chapter, this scripture, so the Lord had put in my mind, ilagay niya sa aking puso at isipan, na nangyayari to, ng mga ganito, na mahasik ang salita at makuha kaagad ng kaaway, dahil ang nakapakinig nga nito, mga kapatid at mga kaibigan, no, ay hindi niya ito pinanghawakan, no? Hindi niya ito binigyang halaga. Oo. Maraming taong ganyan na bahagian mo sa salita ng Diyos at ito'y kanilang pakinggan. Oo, ngunit pagkatapos nila itong mapakinggan, ay hindi nila ito pinahalagahan. Hindi nila ito ginampanan, hindi nila ito sinunod, mga kapatid at mga kaibigan. And what could be the reason kung bakit nga ito hindi nila pinahalagahan, no? Kaya ito'y nahulog lang, hindi nila ito pinanghawakan. What could be the reason? It might be, mga kapatid at mga kaibigan, dahil may iba siyang pinanghahawakan, no? May iba siyang pinanghahawakan. May iba siya na mas pinapahalagahan. Might be his sins,
his or her sins. Mas mahal niya ang kanyang kasalanan kaysa sa salita ng Diyos na kanyang napakinggan. And we will continue on 16, mga kapatid at mga kaibigan. These are they likewise which are sown on stony ground. So ito naman ang mga natnasik sa mga mababato na lugar, sa mga mababato na lupain, who when they have heard the word, immediately receive it with gladness. So napakinggan nila ang salita, sila'y nagalak. Ito'y tinanggap nila na may kagalakan. Tinanggap nila na may kagalakan to, mga kapatid at mga kaibigan, no? Ngunit yun nga, and have no root in themselves. So, wala nga mga ugat sa kanilang mga sarili, hindi na walang ugat ang salita ng Diyos sa kanilang mga sarili, and so endure but for a time. So sila nga ay anong Tagalog sa endure? Nagpatuloy, no? So sila ay nagpatuloy at ano mo tawag sa ito pa, ano pang ibang word endure in Tagalog? Nagsumikap o tumindig, nagtiis, ganan, no? So sila nga ay nagtiis, no? For a time. So sa may panahon na nagtiis sila. Pinagtiisan nila, no, ang mga kanilang pinagdaanan dahil sa pagtanggap nila sa salita ng Diyos. Ngunit afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, ngunit nung dumating ang mga kapighatian at mga pag-uusig dahil sa salita, immediately they are offended. No? Basta na lang sila ay natisod. Tisod yan, ang offended siya, no? Basta na lang sila ay what's the other word for offended in Tagalog siya? They are offended, no? Natisod, or nag-complain, or nag-murmur, nagreklamo. Nasaktan. Sige, so nasaktan sila, mga kapatid, mga kaibigan, no? Dahil nga sa kanilang mga pinagdaanan, dahil sa kanilang pagtanggap sa salita ng Diyos. And we met some people na ganyan ang nangyari sa kanila, mga kapatid at mga kaibigan, no? Ang aking asawa, ang kanyang kasama noon, no? He was a Holy Spirit filled street preacher. So he cry out for souls. Umiiyak siya para sa mga kaluluwa, mga kapatid at mga kaibigan, no? Ngunit hindi nga basta-basta ang pagdaanan mo pag susundin mo ang Panginoon, dahil nga tuturuan ka na talikdan ang lahat. At yung kasama ng asawa ko noon, na siya ay nagreklamo, no, dahil sa at that time daw, ito ay medyo gipit sa financial needs niya. So doon nasaktan siya dahil pati nga pagbili ng coffee stick hindi siya makabili, at yung bubunga nila ay maulanan pa yung kanyang bahay ng kanyang ina. So doon naka question siya, sinabi daw ng taong to kay Lord na, anak mo ba talaga ako? Ganyan yung sinabi niya isa, no? So dahil nga nasaktan siya sa kanyang mga kapighatian at pag-uusig na pinagdaanan, at yun, it was very tragic at nakakalungkot nga na pangyayari, dahil ngayon siya ay huminto na, no, sa pag-reach out sa mga lost. At ngayon siya ay nag-a-attend na lang ng mga tinatawag na church service sa mga malalaking simbahan. And yun nga, yumaman siya, mga kapatid at mga kaibigan. May kotse siya, mamahalin siya sa sasakyan, may negosyo na siya. So taliwas po, no, sa tinuro ng Panginoon. Hindi tayo kasi tinuruan ng Panginoon magpakayaman, eh. Tinuruan tayo na talikdan kung anong meron tayo ngayon. So yan po ang nangyari, mga kapatid at mga kaibigan. He was offended. So dahil nga sa mga kapighatian, no, mga pagsubok. At bakit kaya ito hindi nakapanggamot? Hindi nakaugat, nakapanggamot.
have no root in themselves to so stony ground. So ano kaya itong mga dahilan, mga kapatid at kaibigan, dahil wala kung bakit wala siyang ugat? So sinabi ng Panginoon, dahil nga stony ground, maraming bato-bato. So what might be these things? Ano kaya itong mga bagay na to, na in which we consider as stones in our lives, so that the words could not have root within us? Ano kaya ito, mga kapatid at mga kaibigan? What are these stones that is within us, upang ito yung maging dahilan na ang salita ng Diyos ay hindi makaugat sa ating mga puso, sa ating maisipan, sa ating buhay? So I believe ito ay ang mga tawag, anong tawag dito, mga kapatid, kaibigan? Ito ay mga cares of this life. At ito ay ang mga unrepented sins. Ito ang mga dahilan, no? Kasi may nakasama din akong tao noon, in which yung kanyang asawa nga, no? Tinanggap nila ang salita ng Diyos. At yung nakasama ko, tinalagdan niya ang kanyang trabaho. Ngunit nang dumating ang pagsubok, no, mga kapatid, kaibigan, sila ay nasaktan. At kasi nakita ko na kahit na nga may pinagsisihan sila ng kasalanan, no, in which they live for fornication for about 7 years, and after that, because of the preaching, they were convicted, nagpakasal sila. But since nung nakasal na sila, hindi nila give up yung ibang kasalanan. Like for example, yung asawa niya, kasi nung nakasama ko, ay yung pagiging Jezebel niya, kapatid, kaibigan, ayaw niyang i-give up yun eh. She wears lots of makeup. She wears this skinny tight jeans at blouses. So at nanonood ng mga movies, hindi may give up yung bibig na kung ano-ano lang lumalabas. So these are the things that I consider as stones, mga kapatid at mga kaibigan. And if you have something to add onto this, just comment it below, mga kapatid, mga kaibigan. No? Just let me know, let all the listeners know kung what are the things that we can consider as stones within us, so that it might be the reason, it would become the reason that the word could have no root within us, no? So these are the things that I consider the most stones that are in us, the unrepented sins. And the next one, mga kapatid at mga kaibigan, is in 18. These are they which are sown among thorns. Ito naman daw yung mga nahasik sa lugar, sa parte, o sa lupain na may mga anong tawag dito? Tinik, mga damo. Ito na yung mga tao na nakapakinig, such as hear the word, and the cares of this world. And the cares of this world. So, hindi pala natin pwedeng gamitin ng the cares, no? Kasi doon sa stony. Kasi ang cares of this world, dito pala to sa thorns, no? So, doon sa stony, I will consider as the unrepented sins. Those are the stones that are within us na maging dahilan na hindi makaugat, magkaroon ng root ang word ni Lord sa ating mga puso at isipan, because of our unrepented sins that are repented of are not repented of. Ito ang mga stones, ito ang mga bato, mga kapatid at mga kaibigan, no? Kasi nga, me as a servant of the Lord, every time He leads me to preach His word, He leads me to plow the ground first. So, He leads me, mga kapatid, mga kaibigan, na bago ko ibahagi ang salita ng Diyos, dapat araruhin ko muna ito, kung ako'y nagsasaka. In which, kung ikaw ay mag-araro, kung ikaw ay magsasaka, kunin mo yung mga bato-bato, kunin mo yung mga tinik, kunin mo yung mga kung ano na nasa lupa, like mga garbage, mga plastic. Kasi yan ang maging dahilan na hindi yung ihasik mo na binhi. So that's what the Lord is leading me.
o when He uses me for His glory, to plow the ground first. Dahil nga dito, no, kung may mga stones, hindi maka-penetrate ang salita ng Diyos. These are the stones. And the thorns is this, the cares of this world. Cares of this world, no, yung mga tawag dito. Anong Tagalog dito sa cares of this world is siya? Sumakit sa buhay. No, yung mga Sa kabalaka na to, basta itong mga kinabuhi ba, itong mga pagkaon, itong mga sanina, unsa na siya? Yung mga pangangailangan. Pag-aalala natin sa ating mga pangangailangan. Yun mga kapatid, kaibigan, no? Yung mga pag-aalala natin sa ating mga pangangailangan, no? Pag-aalala natin sa ating mga pangarap. Yan. Those are the cares of this world. Those are the things that the Lord considers as thorns within us. Cares of this world. Pag-aalala natin kung anong atong suotin, ano itong kainin, no? Pag-alala natin sa kung anong ating sakyan, atong damit, suotin, no? Pag-alala natin sa ating mga pangarap, goals in life, relationship, dream house, dream family, dream job. Those are the cares of this world and the deceitfulness of riches. Anong Tagalog sa deceitful is siya? Panglilin lang? panin lang. Ano? Sa panglilin lang, no, mga kapatid, kaibigan, no? Lang dito. Ang panlilin lang ng mga anong tawag Ng nito? kayamanan. Ng kayamanan, ng mga ari-arian, no? Una ay manag-care ka sa kung anong meron dito sa mundo, at nang na-reach mo, nakuha mo yung mga bagay na yan, ay lalo ka pa na magkaroon ng tinik sa buhay mo dahil na-deceive ka sa kung anong meron ka. At yan ang mga tinik na maging dahilan na ang salita ng Diyos ay masakal at ito hindi makapamunga. And the lust of other things entering in. At yun nga, dahil marami kang Daya ng kayamanan. no? Daya ng kayamanan, deceitfulness of riches. So, dahil nga marami kang mga pag-alala patungkol sa mga bagay nito, at dahil nga nadaya ka dahil sa mga kayamanan, dumating na ang mga anong tawag sa lust of other things. Anong lust? Mga kaibog, no? Ano yan? Ibang bagay, other thing. Last No, anong Tagalog sa kaibog? Yung last. Kaibog mo na siya. Yung pita. Pita, no? Yun, dumating na dahil nga na marami kang pag-alala at ito'y nakuha mo, na-deceive ka kung anong meron ka. Dumating na yung pita, yung nagkaroon ka pa ng pita, pagnanais. Okay, pagnanasa. Nagkaroon ka pa ng pagnanasa, hindi ka na ano tawag dito? Hindi ka na kontento kung anong meron ka. Kundi nagnasa ka pa kahit na ang cares of this world mo ay nakuha mo na-deceive ka pa kung anong meron ka, at dahil na-deceive ka pa, nagnasa ka pa ng iba pang mga bagay. Grabe. Kaya ang nangyari, nasakal ang salita. Choke the word and it cometh and fruitful. So yun ang maging dahilan na masakal ang salita at hindi makapamunga. So napaka-delikado mga kapatid at kaibigan, no? So I hope and pray na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kaalaman kung anong klaseng kuan tayo mga kapatid at mga kaibigan, no? Kung saan tayo nito nabilong. Or I hope and pray na maalaman natin kung mayroon bang stones sa ating heart, sa ating lives. Kung mayroon bang thorns, or kung mayroon bang dito sa nauna na wala tayong pakialam, hindi natin ito pinanghawakan, ito'y kinuha na lang ng kaaway. I hope and pray na malaman natin kung saan tayo nabilong nitong apat na to. Itong isa lang magandang area, isa lang magandang parte na natubuan at na magkaroon ng maraming bunga . Ngunit dito nga, no, ito ay naging unfruitful at nakakatakot po na pangyayari yan, na wala tayong bunga mga kapatid, kaibigan, dahil sinabi ng Panginoon dito sa John 15 ba yun? Hindi ako nagkamali. So, dito nga, no, sa John 15, sa John 15:6, no? Kung wala tayong bunga, kung hindi tayo manatili sa Diyos, siyempre wala tayong bunga niyan. At ang mga walang bunga, yun, no? Sinabi ng Panginoon,
and man gathered them and cast them into the fire, and they are burned. So, ang mga walang bunga, no? If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and man gather them, and cast them into the fire, and they are burned. So, yun mga kapatid at mga kaibigan. Kung wala tayo sa Panginoon, sinabi niya dito sa 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. So, kung manatili natin siya, magkaroon tayo ng maraming bunga. Hindi ito bunga na mga bagay dito sa mundo, mga kapatid at mga kaibigan, ha? Kundi bunga to spiritual, heavenly things to, mga kapatid at mga kaibigan, in which there is peace, there is joy, contentment, there is love, there is patience, meekness. Those are the things that the Lord is meaning to about these fruits. If we abide in Him, then we will have peace, we will have contentment, we will have joy, we have rest, we have healing, we have those things. If we abide in Him, and if we would not, then we will not have those fruits. No, we will not have those fruits. So may sinabi din yata si Aposo ay si John the Baptist niyan tungkol dyan, mas clear kung walang bunga. Okay, I will look it up mga kapatid at kaibigan, no? In which much clearer yung sinabi niya sa part na yun na itapon yung okay, dito pala sa John 15:2, no? So every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, and that it may bring forth more fruit. So, no? Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. So yung mga walang bunga, ay pinapakuha nga, ay kinuha nga, no? Inalis ng Diyos, no? Ay, pag alisin ka ng Diyos sa kanyang presensya, saan ka mapunta kaya? Hindi mapunta ka talaga doon sa apoy na hindi namamatay. Sinabi niya dito, mas clearer yun eh. Burned. Saan ba yan? So, I think yun lang po ang pinaka klaro, no, mga kapatid, mga kaibigan, na kung saan kung wala tayong bunga ay makakuan talaga tayo, separate talaga tayo sa Diyos. So meron kasi ako for a moment, mga kapatid at mga kaibigan, ha, kasi so ito lang pinaka-clear, mga kapatid at mga kaibigan, no? Every branch in me that beareth not fruit, he take it away. So kung wala talaga tayong bunga, mga kapatid at mga kaibigan, kuan talaga tayo ni Lord, no? Alisin niya talaga tayo sa kanyang presence. At ito yung nangyari dito sa Mark 4 sa ground na kung saan maraming tinik. Ito yung hindi nakapamunga. So ito ang mga tinik, mga kapatid, kaibigan, no? Yung mga pag-alala natin sa ating mga pangailangan dito sa mundo. At yung mga ano pang tawag dito, yung mga kayamanan, kung anong meron tayo. At yung kung mga ano pang mga pagnanasa natin na iba pang mga bagay, no, na hindi naman kailangan, hindi naman needed, wants na lang. So ito, yun ang maging dahilan na masakal ang salita ng Diyos at hindi makapamunga. Hindi tayo makagawa sa mga kanyang ipapagawa sa atin. Hindi natin magawa na mag-meditate sa kanyang salita. Hindi natin magawa na ibahagi ito sa mga nangangailangan. Hindi natin magawa na makipag-fellowship sa kapatiran. Hindi natin magawa na makipag-usap kay Lord.
So, those are the things na maging dahilan upang hindi natin magawa ang mga bagay na pinapagawa ni Lord sa atin. And these are they which are sown on good ground. So, ito naman ang mga nahasik sa mabuti na lupa, sa matabang lupa, no? Such as hear the word, nakapakinig, and receive it, tumanggap, no? Nakapakinig, tinanggap, and bring forth fruit, some 30-fold, some 60, and some 100. So, pareho lang to sila dito, mga kapatid at mga kaibigan. Dito itong itong isa na may kuan nga, mga kapatid at kaibigan, no, itong sa stony ground, nakapakinig to eh. Oh? Dito sa 16, mga kapatid at kaibigan, nakapakinig sila, hear the word, no. Nakinggan nila, tinanggap nga nila eh. At na may kagalakan. So, pareho sila dito ni itong nasa good ground. Nakapakinig dito nasa good ground. At ito'y kanyang tinanggap. At siya'y nakapamunga. Some 30-fold, some 60, and some 100. So, yung iba, 30, 60. Ang iba naman, 100. So, napakarami niyang bunga, mga kapatid at mga kaibigan, no? Napakarami niyang bunga. Dahil ito ang salita ng Diyos na kanyang napakinggan, kanyang tinanggap, ay kanyang pinanghawakan, kanyang pinahalagahan, kanyang sinunod. Kaya siya nagkaroon ng bunga. So, I would like to ask you, mga kapatid, mga kaibigan, no? Ask yourselves, saan kaya tayo nabilong nito? And me, mga kapatid, mga kaibigan, I have inquired myself unto the Lord. I have surrendered myself unto the Lord. I have let the Lord examine me in which part I do belong in this grounds. So there are times, mga kapatid at mga kaibigan, no, na pabilong tayo dito sa 19. Marami tayong cares of this world. Ano itong kainin? So I would be honest, mga kapatid, mga kaibigan, no, there are times that I belong to this part in Mark 4:19. Yun nga, no, may mga tawag dito, may mga pag-aalala tayo sa ating mga pangangailangan dito sa mundo. So mga kapatid, kaibigan, we should not continue in that state. And I am reminding myself that the Lord our God is a great provider. So the Lord is reminding me also His words that He's my provider. And ever since nung sinunod ko si Lord, hindi niya ako pinabayaan sa aking mga pangangailangan. But there are times when talaga, mga kapatid at kaibigan, no, bilang tao, no, na may mga pag-alala pa din tayo minsan. So I am repenting of that. I am repenting because nakukuhanan nga yung panahon ko na paglingkuran si Lord dahil sa nagtatrabaho tayo minsan mas mahaba pa yung oras natin sa pagtrabaho natin para sa mga pangailangan. But it's not a sin to work kasi unutos din yan ng Panginoon, but kailangan ng may balance, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi pwede puros trabaho lang tayo, no? So sinabi nga ni Lord, sufficient to the day is the evil thereof, no? Kung may kuhaan tayo pera na enough na para sa araw na to, enough na yan. Hindi na pwede na mag-work pa tayo para sa bukas, sunod na araw. Sa bukas, yun na naman, mag-work tayo para sa araw na yun. Hindi pwede na mag-ipon tayo para sa sunod na araw, sunod na buwan. Sa kaaway na daw yan. Ayan ang sabi ni Lord, mga kapatid, mga kaibigan, no? Sinabi niya okay. So dito, take therefore no thought for the morrow. Di tayo magpalaging mabalisa kung anong kainin itong bukas. For the morrow shall take thought for the things itself. Dahil ang bukas ng mga kapatid at mga kaibigan, no, alam niya na kung anong mga kailangan doon sa araw na yun. Sufficient into the day is the evil thereof. So kung anong meron tayo ngayon at nais pa natin na magkaroon ng para sa sunod na araw, sunod na linggo, sunod na buwan, sa kaaway na yan. Yan ang gawain ng mga Israelita noon, mga kapatid at mga kaibigan. Nung pinaulanan sila ng mana ni Lord, sinabihan sila, kumuha kayo
ng enough lang para sa araw na to. Ulit anong ginawa nila mga kapatid kaibigan? Kumuha sila para sa sunod na araw, para naalala nyo ba yan mga kapatid kaibigan? Sa Exodus. So, nagalit si Lord nun. Galit nun si Lord, kaya saan ba yun? Hindi ko makita mga kapatid, mga kaibigan, no? Okay, I'll try to find it out mga kapatid, mga kaibigan, ha? But it's just here mga kapatid, kaibigan, Exodus. Tingnan nyo lang dito, 16, 20. I'm not sure kung saan banda yun na hindi sila nakinig kay Lord na magkuha lang enough for this day. Kumuha talaga sila na para sunod na araw na naman, kaya nagalit si Lord. So, ganun din sa time natin ngayon mga kapatid at mga kaibigan. No? Kung magpanay lang tayo trabaho, para sunod na araw, para sunod na linggo, sa kaaway na yan. Magalit si Lord yan, mga kapatid, mga kaibigan. Ayaw niya yan. Kaya, ang pagtrabahoan natin, mga kapatid, mga kaibigan, ay para sa araw na to na lang. Kung may yung trabaho natin, enough na para sa araw na to, ihinto na. Gawin na naman natin kung anong ipagawa ni Lord. Hindi pwede, nagtrabaho na naman tayo ngayon para sa bukas. Kailangan natin sunod na linggo, sunod na buwan. Yan ang maging dahilan na hindi tayo makapamunga, mga kapatid at kaibigan. Sinabi ni Apostle Paul, makontento na tayo kung magkaroon tayo ng pagkain at raiment, damit, no? Na masuot. Let us be there with content na, having food and raiment. 1 Timothy 6:8, and having food and raiment. Let us be there with content. So, makontento na tayo, mga kapatid at kaibigan. Makontento na tayo kung anong i-provide ni Lord para sa atin, mga kapatid at mga kaibigan. Dahil pag hindi tayo makontento, marami tayong pangarap, marami tayong gusto, masakal ang salita ni Diyos. Hindi tayo makapamunga, hindi natin magawa kung anong ipapagawa niya sa atin. And I will commend those people sa mga nakikinig nito ngayon na hasikan na sa salita ng Diyos sa mabuting lupa, nagkapamunga na. And I will not boast of myself kung anong mga bunga na ibinigay ni Lord sa akin. You yourselves know kung anong binigay ni Lord sa akin ng bunga. Hindi naman tayo makapamunga on our own, mga kapatid at kaibigan. Kaya nang magtanim ka dyan, hindi naman ikaw ang makapagbigay ng bunga niyan. Tinanim mo lang yan, hinasik mo lang yan. At pagkatapos, ay nalagaan mo. And then you will hope and pray na lang na makapamunga yan kung anong tinanim mo. Tinanim ka ng saging dyan, tinanim mo, diniligan mo, inalagaan mo, and mag-hope ka na lang na mamunga yan. Wala ka na magawa dyan sa pagtanim at sa pag-alaga mo. It's out of your control kung magkaroon ng bunga, wala yan. So dito din yan sa pananampalataya natin, ganun din. It's out of our control. Hindi na natin, wala na sa ating makamayan na magkaroon tayo ng mga bunga, kasi bigay ng Panginoon yan. Siya ang magbigay niyan sa atin ng bunga. Walang atin. Kasi hindi tayo magkaroon ng bunga na mula sa Kanya pag hindi niya tayo bigyan, mga kapatid at mga kaibigan. Ibigay niya sa atin yan. Like for example, maka-reach out tayo ng mga kaluluwa. Makapunta tayo dyan sa mga area na may mga tao na hindi pa nakapakinig salita ng Diyos, mga tao na gumagawa ng kasalanan, ma-reach out natin sila. Galing sa Diyos yan, dahil binigyan niya tayo ng courage, boldness, wisdom kung paano natin gawin ang mga bagay na yan. Hindi sa atin yan. Magkaroon tayo ng patience, meekness. Galing kay Lord yan, dahil siya ang nagturo kung paano na paano tayo magkaroon ng meekness, paano tayo magkaroon ng patience, paano tayo magkaroon ng pagmamahal. Galing kay Lord yan. Kung wala si Lord, hindi tayo matuto niyan, mga kapatid at mga kaibigan, no? So, hallelujah to the Lamb of God. He is our provider. So, siya ang magbigay sa atin ng lahat, no? Na ating mga pangangailangan. Siya makapagbigay sa atin ng bunga. All we have to do is to ask of Him these things. Ask and it shall be given to you. Seek and ye shall find. Knock at the door shall be opened. That's what the Lord had said in
Matthew 7:7, if I am not mistaken. Kung saan ba yun, hindi ako nagkakamali, no? No? 7:7. So, Matthew 7:7 nga, mga kapatid, kaibigan. So, yun. Let's ask of the Lord that we might have fruits. And we will have this kung ating natanggap na salita, kung ang natanggap natin na salita ay panghawakan natin, ating pahalagahan, at atin itong sundin, no, mga kapatid, kaibigan. At kung ano mga ating mga pagkukulang, ang grace ni Lord, ang biyaya ni Lord ay sapat upang mapunan ang ating mga pagkukulang. So, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay, mga kapatid at mga kaibigan. Ito naman, 21 is another topic. And Lord's will, pag-usapan din natin to, no? Na kung ang tayo ay magkaroon ng ilaw na mula sa Kanya, itatago lang ba daw natin ito? So, ito ang nangyayari ngayon sa napakaraming mga Christians. So, habang kami nga ay nagtitinda ng taho ng aking asawa, no, nakita namin itong mga naglalasing na nasa karsada, hindi sila nahihiya sa kanilang mga kasamaan, kung ano-ano pa mga kasamaan sa kahit saan, hindi nila kinakahiya yun. Pero ang mga tao na may paniniwala kay Lord, nahihiya sila. Ito yung sinabi ni Lord, na ang tao, may tao ba na magsindi ng ilaw, ngunit itago niya lang. Ikaw, kapatid at kaibigan, tinanggap mo si Lord, ikikahiya mo lang ba siya? Kung ganon, ikaw to. Pero wag naman sana, mga kapatid at kaibigan, no? Ang tinanggap mo na ilaw, in which mula kay Lord, in which that is the salvation, His word, kung ano pang meron galing sa Kanya na liwanag, huwag mo itago. Dahil nga ang mga nasa kadiliman, hindi nga nahihiya sa kanilang mga kasamaan. Huwag din natin ikahiya ang liwanag na Diyos na nasa ating mga buhay. Let's shine our lights onto this evil and wicked generation. Kapatid at kaibigan, dito sa amin, may mga sasakyan, pag mag-brake yung sasakyan nila, titinig itong parang bata na babae na ang tinig niya ay parang ni-rape siya. Hindi nila kinakahiya yan. Pero samantalang tayo, ang salita ng Diyos, hindi man lang natin maibulong. Kung magsakay tayo ng papasahirong jeep, hindi man lang natin maibulong sa katabi natin. Samantalang sila, ang kanilang mga kasamaan napakalakas, hindi nila kinakahiya. Tayo, hindi man lang minsan, kahit sa pag-abot lang ng babasahin, hindi pa natin magawa. So, kapatid, kaibigan, this topic will be on another time if the Lord will grant us, if the Lord will. So, we will talk about this one. So, hallelujah to the Lamb of God. So, the parable of the sower, hanggang dito na lang. Mga kapatid at kaibigan, if you might add something, you may add it. Just comment it below in the comment section. And nothing more, nothing less. I will say a prayer once again, mga kapatid at mga kaibigan. And we will give thanks, honor, and glory to the Lord our God, our King and our Savior, because it belongs only unto Him. Hallelujah. So we'll pray. Father God, we give you thanks, honor, and glory, Lord, as you have given us your word this evening, Lord God. And I hope and I pray, Lord, that this word, Lord, would not go in vain. Naway ito'y makarating, Lord God. As what you have said, Lord, your words will not come out from your mouth, Lord, na ito'y hindi makarating sa kanyang patutunguhan. And I believe, Lord, that through your word, this will be fulfilled. And this will reach into the ears that need this. Oh, Lord, we are God. We give you thanks once again. We give you honor. And we give you glory. And I hope, Lord, your words that we talk about this evening might benefit the hearers, Lord God. I hope and pray, Lord, that this will bring someone to repentance. I hope and pray, Lord, that this would give someone fruits to their faith unto you. And give conviction. I hope someone will be exhorted. I hope someone will have growth in their faith. Oh Lord, let all things be done, Lord, for your glory and for your highness, oh God. Hallelujah.
O Lord, once again, all these things we entrust into your hands. To your mighty name, our God, our